ko po ang lahat na tumayo at makibukas po ng ating mga Biblia. Unang Hari, 18, 41 hanggang 45. Sinasabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka na kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom. Umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko, utos ni Elias. Sa ika-7 pagkanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po akong ulap, kasing laki ng kalat, na tumataas mula sa dagat. Magmadali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Ito po ang salita ng Panginoon. Inaanyayahan ko po si Pastor Eric upang ibahagi ang kanyang salita. Sa purihin ng Panginoon, tayo po lahat ay pumikit, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, maraming salamat po, aming Diyos, sa napakagandang umagang pinaganood niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sapagkat kami po ay naririto upang magpasalamat, upang purihin ka. Ngayon naman po, aming Diyos, ay mag-aaral po ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang patnubay at gabay ng Banal na Espiritu po na siyang magpaunawa po sa amin ng amin pong pag-aaralan. Maging kulang man po ang aking paliwanag, ikaw na Banal na Espiritu po ang magdagdag sa kanilang puso. Kung may mali man o hindi man tama akong mabanggit, Lord, dalangin ko pong maging wasto ito sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen. So, makakaw po na po tayong para-parano. Mga kapatid, salamat po sa tayo malakas na palakpakan. Napunay na po ang Panginoon. Amen. Panginoon ng Diyos. Amen. So, sino po dito ang may hinihingi sa Diyos? Amen. Amen. Sino po dito umaasa na tatanggapin na niya ngayong araw na ito? Amen. Amen. So, hindi nag-amen, bahala ka. Hindi mo matatanggap yan. Okay? So, this morning po, ang maganda po ang ating pag-aaralan ngayon. Sabi ko na introduction ko, napakahirap daw po ibuhay ngayon yung salitang pagtitiwala. No? Napakahirap daw po ibuhay sa mundo ngayon yung salitang pagtitiwala kasi po tayo ay nabubuhay po sa mundo na para bang napakahirap na yung katotohanan. No po, napakahirap na, parang ang lahat po ay peke na eh. No, kasi bakit ko po nasabi? Sa atin naman, pare-pareho na po tayo nanonood ng TV, pare-pareho po tayong nagsa-social media, makikita po natin, even yung mga pagkain po, minsan peke na eh. No? Hindi natin alam yung kinakain natin bigas, itlog, ano pa ba yung mga pinipeki na nila ngayon. No? Hindi natin alam kung totoo pa ba ito. At hindi natin alam kung totoo pa ba yung napapanood natin sa social media nga. Minsan, di po ba, na minsan may, totoo ba yung sunog sa malis? Totoo ba yan? Buti naman na hindi peke. Ano? Kasi ngayon po, may mga nagpo-post, patay na raw si Eric, patay na raw si ganito, patay na kung sino-sino, na hindi naman totoo. So, napakahirap, no? Hirap na mabuhay. At higit sa lahat, nahirap din po na yung kausap natin, totoong tao pa ba? Kasi, ano na ngayon, AI na eh. No? Hindi natin alam na, nakita mo na, diba, taong-tao, pero robot pala. Naniniwala na kayo? Kung din may katabi mo nga, tingnan mo nga.
Hindi, try mo na. Pag hindi na muna sakta yan, baka AI na yan. Baka robot na yan. Dalawang bagay lang naman ho yan eh. Kung hindi nasaktan yan, robot na yan o stroke na yan. No, ganun lang naman ho yan eh. So, dito po sa bagay na ito, makikita po natin na parang ang hirap ng magtiwala. Pero isa pong nakalulungkot na minsan pati ang pagtitiwala sa Diyos ay nadadamay na po. Marami pong tao na minsan parang ang hirap ng magtiwala sa Panginoon. At ang pinakamalala po sa lahat, minsan hindi na rin natin alam kung ano ba talaga yung tunay na pagtitiwala. Kaya this morning po, pag-aaralan natin, genuine trust. Yung pong totoong pagtitiwala. Okay? Yan po ang aming pag-aaralan ngayon. Paano ba natin malalaman, mismo muna tayo muna, huwag ng ibang tao, na paano natin malalaman na tayo ay may pagtitiwala pa sa Diyos? At yung pagtitiwala natin ay totoong pagtitiwala sa ating Panginoon. Doon po sa binasa po ni Sister Lani kanina, nakikita po natin doon ang isang kwento na mayroong isang propeta, na sinabihan ng Diyos na uulan na. Kasi po, nagkaroon po ng tagtuyot doon po sa lugar nila. So, ilang taon po na hindi umulan? Ilan? 3 kalahating taon. Tapos, hindi nga umulan, hanggang sa sinabi na ng Diyos, uulan na. So, nagpahayag na itong si Elias uli na uulan na. Po. At doon sa istorya po na ating pinag-aralan o na binasa kanina ni Sister Lani, ay makikita po natin dito ang 4 na bagay na nagpapakita ng tunay na pagtitiwala sa buhay po ni Propeta Elias. So kung kayo po'y nakinig kanina, ay makakarelate agad kayo doon po sa pag-aaralan natin. At sa hindi naman po nakinig, babalikan natin ito para fair ang laban. Okay po. So 4 na bagay, ano-ano yung 4 na bagay na nagpapakita ng tunay na pagtitiwala sa buhay po nitong si Elias. Anong meron siya? Bakit nasabi ko na meron siyang pagtitiwala? Number 1, sabi po dito, naniniwala na siya kahit wala pang nakikita. Okay. Naniniwala na siya kahit wala pa siyang nakikita. Balikan po natin, yung kanina binasa. Ano po yun na? 1 King po yun, nagkamali lang yung nag-time. 1 King chapter 18 verse 41. Sabi po dito, sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na. Maaari ka na kumain at uminom, narinig ko na ang pagbuhos ng ulan. Sa panahon mo na iyon, na nangyayari yun, wala pa talagang ambon. Wala pa talagang ulan. Wala pa hong pumapata, wala pa ni isang lamig na nararamdaman po yung lugar na iyon. Pero ito pong si Elias ay naniniwala na siya doon sa bagay na darating. Po, ang pagtitiwala po kasi, sabi dito, ang paniniwala na sa isang bagay, kahit hindi pa nakikita, ito daw po'y nagpapakita ng malaking pagtitiwala sa Diyos. Kasi minsan ang tao po, madali mo tayo, ganang nakikita natin, di pa tayo naniniwala eh. Di yung pang hindi nakikita. Ito daw pong pagtitiwala, masasabing tunay na pagtitiwala, yung naniniwala na tayo sa isang bagay na darating sa buhay natin, kahit hindi pa natin ito nakikita or nasa ating mga kamay. Ang malaking pagtitiwalang ipinakita ko nitong si Elias ay nagpakita ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan. Okay? At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang ganda ko ng version na ginamit dito. Paninindigan tungkol sa bagay na hindi nakikita. Pag sinabi pong paninindigan, mga kapatid, ito po yung talagang anuman ang mangyari, pinaniniwalaan mo, pinaniniwalaan natin, at pinaninindigan natin. Na kahit sinasabi ng maraming tao, hindi na darating sa buhay mo yan, pero pinaninindigan natin, darating ito.
Yan ang pagtitiwala, mga kapatid. Ano po? Hindi maaaring paghiwalayin ang paniniwala, pagtitiwala, at pananampalataya. Mga kapatid. Kasi bakit? Hindi pwedeng paghiwalayin ito. Sabi po dito sa version ko, Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. Okay? Ang pananampalataya ay pagtitiwala. So, ba't kayo gawin dalawa? Ano po? Ano po, mga kapatid? Ngayon, ang sabi dito, ang pananampalataya at pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. So, napakahalaga po yung pagtitiwala na meron tayo. No? Kasi yung pagtitiwala, ito po ay bunga ng pananampalataya. Bakit mahalaga na meron tayo nito? Sabi po ng Hebrews 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. So yung palang pananampalataya, pagtitiwala natin sa Panginoon, kapag wala ang isang tao, hindi natin mapiplease si Lord. Kuha niyo ha? Nakuha niyo? Ang pag-please kay Lord, ang pagbibigay po ng luwalhati or pasayahin at yung term na ginagamit natin dito sa Glorious, pangitiin si Lord. Para palang mapangiti natin si Lord, kailangan meron tayong pananampalataya. At ang sabi dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At ano pa raw? At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So ang susi pala sa magandang bukas at magandang buhay natin, pagtitiwala, pananampalataya. At ang pananampalataya at pagtitiwala ay napakikita natin kahit hindi pa natin ito nakikita. Ibig mo ba? Halimbawa, gaya ng project natin, yung totoo, yung project na himala natin. Sino dito ang naglaro na sa kanyang kaisipan kung anong church meron tayo magiging? Yung totoo, taas kamay. Ayan. Ang naisip nyo, nasa ilalim pa tayo ng lupa? Ano ba? Ano? Na-picture nyo naman. Kasi ang pananampalataya daw po, napipicture mo ito sa iyong isip. Napipicture mo ito at ito po'y bumababa sa ating puso, doon umiikot yung sa pagkatao natin. Ano po? Yung nangangarap ka ng isang bagay na, naku, ito, dadating ito sa buhay ko. No? Ang pananampalataya daw po ay ganoon, na kahit hindi pa natin nakikita, doon sa ating kaloob-looban, pinipicture mo na ito. Na kung ikaw ay magkakaroon ng halimbawa ng isang bahay, pinipicture mo, doon mo ilalagay yung TV, doon mo isasabit yung anak mo, pag tumatakbo. Ganun kasi sila, tsaka anak ni Mia, pari na ngayon. Doon mo ilalagay, nakaplano ito, doon mo ilalagay ito, doon mo ilalagay ganyan. Ino yung pay, hindi mo yung ito yung basta, ay basta ako magkakabahay, bahala na. Hindi ganun. Kailangan ang pananampalataya po, hindi natin nakikita, pero ito po ay binubuo na natin sa ating kaisipan. Kaya minsan bahala kaya walang dumadating sa atin Ano? Kasi hindi natin naiintindihan ano ba talaga to. Kasi pag dito daw po sabi dito, ano ho, siya yung magbibigay ng gantimpala. So si Lord ang magbibigay ng mga bagay na pinananampalatayanan natin. Amen po ba? So, kaya nga, ito po yung isang bagay na dapat meron tayo. Yung naniniwala ka na kahit hindi mo pa nakikita. Amen ba? Hindi mo sila yung mga tumatakas ng mga ghost project, hindi mo na talaga makikita yun. Ito, magkaiba ho yun. Magkaiba ho yun. So, ito daw po yung una. Number 2, ano po ang meron at nakita ang pagtitiwala? Nakatuon ang kanyang tanaw sa bagay na hinihintay. Nakapokus siya, focus. Ano po?
Nakapokus po itong si Elias doon sa bagay na kanyang hinihintay. Okay. Sabi po dito, balikan mo natin. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka, tanawin mo ang dagat. Okay? Umakyat ka, tanawin mo ang dagat. Dahil po sa pagtitiwala ni Elias, naging malinaw po sa kanya kung saan manggagaling yung tugon ng Diyos sa kanya. Pag tayo po'y may pagtitiwala sa Panginoon, ang paghintay natin ng tugon ng Diyos, hindi alatsamba. Tiyak ka, tiyak. Tiyak mo na darating, tiyak mo na ito'y doon manggagaling. Kaya sabi ni Pastor Venus kanina, kanino manggagaling ang support ng church? Kanino? Una sa Diyos, pangalawa saan? Sa atin. Sa atin. Kaya huwag kong tumingin sa iba. Sa iyo yun manggagaling. At ito po ang maganda rito. May kasabihan mo na narinig ako, si kay Pastor Dimin, hindi sa balat mo manggagaling ang iyo pong ipipledge dun sa project natin. Kami po na pamilya, meron po kami motto, mangarap ka lang. Alam niyo mo, mangarap ka lang. Halimbawa, kami po, meron po kaming sinasama ni Sister Ami na mga mag-asawa ng mga pastor, kasama namin with Pastor Ed. Alam niyo ho, minsan kaming nangarap lang nito, na gusto namin mag-asawa, isang araw, i-treat namin yung mga pastor, libre. Ganun lang muna sa isip namin dalawa. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng ipanlilibre. Tumating. Bakit? Hindi sa balat natin manggagaling yun. Sa Lord. Bakit? Kasi may malinaw kang pagtitiwala sa Diyos. Hindi yung pwede na, ako, hindi ako makikibahagi dyan sa project na yun. Hindi ko nga malaman kung paano mangyayari. Pag wala kang pagtitiwala sa Panginoon, hindi nga mangyayari. Pero pag nagtiwala ka, meron kang pagtutunan ng pansin na gaya ni Elias, nakapokus siya sa dagat manggagaling yung ulan. Sa dagat manggagaling. No? So, dito, nakatanaw siya. Malinaw sa kanyang kaisipan. Alam niyo mga kapatid, minsan ito daw po ang kulang sa maraming mananampalataya yung pag-focus. Yung pagtuon sa isang bagay po na minimikli niya. Dito po maraming Kristiyano na kung bakit walang natatanggap, kulang sa focus. Sabi ng banal na kasulatan, hindi mo tatanggap ang isang taong kulang sa focus. Hindi tatanggap. So may verse ka ba yan? Sabi mo ng Santiago 1:7 hanggang 8, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon, ang tao, pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talagang nais. Walang focus. Kapag tayo po ay wala sa focus, walang darating na pagpapahala sa'yo. Walang darating na tugon ng Panginoon. Bakit? Kahit si Lord nalilito sa iyo eh. Pero gusto ko makapangasawa 6-footer, ay hindi pala. 5-flat na lang pala. Eh basta, Lord ganito, Lord ganito. Ay nako, sasabihin ko po sa iyo, sabihin sa iyo, bahala ka nga sa buhay, hindi mo alam kung gusto mo. Hindi alam. Humingi ka ng business, tingin mo, doon ka magdumigdik. Kasi hindi pwede yung, in ngayon yung coffee shop, mag-coffee shop na ako. In ngayon yung ganitong patay hindi ang ilaw, magpatay hindi ilaw na ako. In ngayon yung ganito. Hindi. Pag malinaw sa iyo, hiningi mo sa Diyos at alam mo na ito ang tugon ng Panginoon, pumukos ka doon. Tawakaw natin. Kailangan natin ng focus. Alam niyo mga kapatid, ayon sa isang pag-aaral, ako'y nahiyarin ako sa goldfish. Nakita po ba kayo ng goldfish? Ba't ba tinawag na goldfish ay kulay orange? Nakita po ba kayo ng goldfish? Ayon sa isang pag-aaral, ang average attention span daw po ng goldfish ay nasa 9 seconds. Pag sinabing attention na span, yung titig, yung pag-focus, nasa 9 seconds po sila. Tayo daw kung taong 8 seconds lang, aalis na tayo dun sa focus na. Tapos ito, pag nag-scroll ka sa FB, hindi ka tumatakal. Kasi matagal-tagal din yung 8 seconds. At di mo ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Matagal-tagal din yun. Pero tayo daw po na mga tao, walang tiyagang mag-focus. Walang tiyagang tumingin.
Tama, mali. Tama, o tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, tingnan mo yung katabi mo. Kabuhayin mo lang tingnan eh. Ibig sabihin, hindi ka napunak sa focus. Wala ka talagang focus. At dahil ho doon, mga kapatid, ano po, ito daw po yung realidad. Totoo to. Sa Amerika po ito pinag-aralan sa mga galing na pong magaling. Pati ba naman yung goldfish pinag-aralan pa tsaka yung tao. No? Pero ito po yung pinakikita, mga kapatid, na realidad po ng tao na walang tiyagang mag-focus. Ngayon, dahil po wala tayong tiyaga, kukunin mo yan sa spiritual na buhay. Kung gusto natin na tayo po ay kalugdan ng Panginoon, focus. No? Mag-focus tayo. At syempre, ang una natin pag-focusan, ang Panginoon. Pangalawa, dun sa bagay na hinihingi natin. Huwag kang aalis doon. Kami mag-asawa, may 3 bagay po kami. Hindi ko lang i-reveal kung ano yun. Pag nangyari na lang, 3 bagay na nakapokus kami sa hinihingi namin. Una, magkaanak pa kami. Hindi yun. No? May focus po kami, hindi mo kami umaalis doon. Ilang years na yun, na pinipray namin. Wala pa, hindi pa dumadating. Pero focus pa rin. Kasi yung pagtitiwala mo sa Diyos, napakahalaga noon. Napakahalaga mga kapatid. So, yun daw po, ang una, sabi doon, ang daw po, naniniwala na kahit di pa nakikita, yung pangalawa naman daw po, ano naman daw po, nakatuon ang kanyang paningin o yung kanyang tanaw doon po sa kanyang minimiti o hinihintay. Pangatlo, may katiyagaan siyang maghintay sa tugon ng Diyos. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Hindi mo nang hinawa itong si Elias na hintayin po yung ulan. O, sabi po ng Bible, sa 1 Kings chapter 18, verse 43, sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka, tanawin mo ang dagat. Umakyat ka, utusan, tumanaw sa dagat. Ano po sabi niya? Wala po akong nakikitang anuman. Uwi ka ng utusan. Ilang beses daw po na pinatanaw? 7 beses mo paggawin, sabi ko, utos ni Elias. So, ay bundok ko yun. Ano? Ang hirap doon. Sa taluktok ng bundok, katanawin to. So, doon po ay makikita natin napakatsaga nitong si Elias dahil kayo ang kanyang binibigay. Dito raw po kulang din ang maraming mananampalataya ang maghintay. Ang maghintay sa tugon ng Panginoon. Kahit daw po natatagalan, maghintay ka pa din. Amen ba? Hintay ko na rin yung amen ninyo. Sabi dito, ang katsagaang hintayin ang bagay na hinihingi natin sa Diyos ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos. Okay? Bakit ang tao po ay hindi nakapaghihintay? Bakit ang tao po ay naiinig? Bakit maraming tao na nasabi nga minsan ng mga preacher, minsan nabanggit ko, na sayang, na noong time na ibibigay na ng Diyos, nainip ka na. Nung ibagsak na ng Diyos ang katugunan, wala ka na. Sayang. Bakit? Kasi po ang tao, ito po ang natural eh. Pilit kasi nating inililibe yung panahon ng Diyos sa panahon natin. Yung oras ng Diyos sa oras natin. Pinaparehas natin to. At gusto natin ang kapamaraanan ng Diyos gawin ang kapamaraanan din natin. Kung bakit po tayo naiinig sa tugon ng Panginoon, pinipilit natin na ang Diyos ay tumugon dun sa gusto natin. At pinipilit natin na yung panahon natin ay gawing panahon ng Diyos. Hindi pwede. Hindi pwedeng mangyari yun. Sabi po sa aklat ng Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Harap na, pagkaiba ang kaisipan natin sa kaisipan ng Diyos. Ano ba sabi niya? Ang inyong kapamaraan ay hindi ko kapamaraanan. So magkaiba. Magkaiba. Ano ba sabi ng night? Ang layo, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kapamaraan ay higit kaysa inyong kapamaraanan. Ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. So po ibig sabihin ito ng mga versikulo na ito. Hindi pa pwede na
Kasi sabi natin, pastor, 10 taon ko nang hinihingi eh. Ang tagal na. Hindi nga, iba nga ang panahon eh. Kasi pastor, 1,000 taon ko nang hinihintay eh. No? Ang tagal. Hindi pa rin mo tagal sa Diyos yun. Bakit? Sabi ng Peter, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad lamang ng isang araw. Ilang taon na hinihingi mo? 10. Baka wala pa sa second Diyos yun. Ano? Yung panahon natin, kasi nakabasa kasi tayo dito sa panahon natin eh. Na tayo umaandar ang relo, na tik-tak, tik-tak, na umaandar to, ang tagal. Pero sa Diyos, matagal ang panahon ng Diyos. Kaya kung tayo po'y may pagtitiwala sa Panginoon, hindi ka maiinip. Amen ba? Amen. Parang inip tayo. Doon sa tugon ng Panginoon at yung katugunan ng Diyos, kahit kabaligtaran sa nangyayari, kahit kabaligtaran sa hinihingi natin, magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Sabi ko nga madalas na kahit hinihiling mong magbago ang asawa mo, pag uwi mo, sinunto ka. No? Nakakita ka ng stock kahit umaga. Nangahulugan ba yun na hindi natutugon ng Diyos? Kahit hinihiling natin, Lord, kailan ba masosolve yung problema ko? Yung mga pagsubok sa buhay, Panginoon, kailan ba? Ang tagal na nito, Panginoon. Kapatid, iba ang way ni Lord, iba ang time ni Lord. Tiwala ka lang. No? Magtiwala ka lang. One day, may kausap po kami ng misis ko. May kausap po kami na talaga namang naninindin. Siya ho, nag-iiyak. Kasi ho, na meron mo siyang pautang na halos kalahating milyon na hindi na masingin. Problema, walang kasulatan. No? So sa madaling sabi, na iyak, sabi ko sa kanya, sister, una, ipagpasa Diyos mo yan at hintayin mo ang tugon ng Panginoon. Huwag kang bibitaw dyan. No? Ano yung sinasabi ko? Napakahalaga po ng paghihintay. Napakahalaga po ng matamang paghihintay. Ano ba yung sabihin ng matamang paghihintay? Talaga ba mag-uusap tayo? Ano ba yung sabihin ng matamang paghihintay? Matyaga. Matyaga, hindi mo yung mamaling paghihintay. Matyagang paghihintay, matamang yung hinihintay. Nakatingin siya. No? Tinitignan niya, ano ba ito? Ganito, ganyan. So, hindi ho tayo dapat mawala ng pagtitiwala sa Diyos. Amen ba? Tapusin ko na. Tatlo na lang kami amen. Pang-apat, positibo ang kanyang pagtanaw sa lahat ng bagay. Okay? Positibo ho na tinatanaw nito pong si Elias ang lahat ng bagay. Napakalaga po ng positibo kasi. Sabi niya dito, sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po ang ulap kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat. Gano'n po malaki. Kasing laki ng palad. Kasing laki ng palad. Okay, no? Kasing laki ng palad, meron po nakikita. Sabi niya, Panginoon, Elias. Ano sabi ni Elias? Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe. Umuwi na agad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan. Isipin niyo po yung kung anong meron ito, na napaka-positibong pananaw po ito si Elias, nagapalad lang po na ulap. No? Gapalad na ulap, pero ang tingin po nitong si Elias, napakalakas ng ulan. Meron ka ba nun? Na ang pisong ito magiging trilyon. Meron ka ba nun? May ka bang gano'n? May pananaw ka bang gano'n? No? Pag meron kang pananaw na gano'n, kapatid, padating na ang trilyon talaga sa'yo. Pero sasabihin mo, piso? Ano mangyayari sa pisong ito? Huwag na lang. Wala talagang mangyayari mo. Kasi bakit? Napakahalaga po yung positibong pananaw natin, mga kapatid. Sabi dito, sa totoo lang naman talaga, ano po,
kung bakit minsan ay parang nawawala yung pagiging positibo natin. Kasi ho, iba ho ang tanaw natin. Iba ang tanaw natin eh. Sa kapag positibo daw po ang ating pananaw, mga kapatid, lahat ng pangit na bagay ay magiging maganda sa paningin natin. Sa totoo lang, wala naman po talagang pangit na ginawa ang Diyos. Nainiwala po ba kayo? Wala akong pangit at masamang ginawa ang Diyos sa tao. At sabi po ng Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Lahat. Mula sa Ama na lumikha ng tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Nagiging pangit at masama ang isang bagay hindi sa Diyos, kundi sa tao na tumitingin doon sa sitwasyon. For example, nakamupon ako dito, kaya lang gusto ko lang gawin yung halimbawa ito. Baka sa nakakaalam, baka sa dito. Pastor, di makamupon. One time mo, kami nila Ate Tess, Gracilia, ay may missionan mo kami dito sa Violeta. Pinag-usapan namin Ate Tess yun, na Kuya Rolly, na before dumating yung Sabado, na meron mo kasi silang kasumba na may sakit. So, magbabible study po kami. So, very excited ako. Alam ko, tinignan ko ito talaga sa napakaganda, no? Para masundan nyo ako. Huwag magkintay lang po kayo mga 3 oras, papaliwanag ko ito. Ganito yan. Ngayon, nung araw na yun, Sabado, magmo-morning devotion muna kami ng mga pastor, ng mga kapatid natin na leaders. Pag alis ko, nung nasa kanto na ako, wala yung susi ng kapeng sa akin. Ako wala. Di umuwi ako ngayon. Pero bago ko umalis, yung wallet ko po, sinukso ko na sa aking bulsa. Ayan. Parang tamad akong mag-bag muna nun. Kasi dati yun, nakabag kami. Ngayon, pagbalik ko po, natanaw ko yung bag. Kinuha ko na yung bag. Nilagay ko na yung wallet ko doon sa loob ng bag. Tapos, bumalik na kami dito, nag-morning devotion na kami, etc. Tapos, nagkita-kita na kami ni Ate Tess. At pupunta na kami doon sa Violeta. Ako, napakahilig ko po, yung bag ko, isabit ko dito. Hindi kami naghihiwalay doon. Napakahilig ko isabit dito. Akalain mo nung araw ko na iyon, isinabit ko doon sa aming pajero na kolong-kolong dito sa gilid. At habang kami po binabiyahe dito, hawak ko, baka naman kakagano'n talaga eh. Pagdating ko sa Tes na hawak ko pa din, alam ko, hawak ko. Hanggang nung pumasok na po kami sa Violeta, parang naglago ng isip ko na wala na ang focus ko sa kaganda ng mga halaman doon. Pagdating po namin doon, sa babible study namin nila Ate Tess, pagbaba, sabi ko, ang bag ko. Wala. Sabi ko kay Kuya Ramil, balikan natin, kapo, balikan natin. Binalikan mo namin hanggang malapit na kami nakalabas dito sa Violeta. Sa madalit sabi ko, wala. Sabi ni Ate Tess, basta magkano naman. Sabi ko, ano lang, 7K lang naman. No. Kaya lang, birthday niya kami, panlilit ko sa kanya. Nalaglag, yun yung wallet ko na iyon. Ang problema, wala akong pagkakakilangan doon, kundi yung picture ng apo ko. Kasi hindi na ako naglalagay ng mga lisensya kami doon. So, madalit sabi ko, eto papunta na ako dito sa gusto kong tumuloy. Siyempre bilang tao, may panghihinayang. Abi, hindi ko, bigyan nyo nga ako 7,000 ngayon, siya. Alam mo, bibigay, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali, no? So, pero alam niyo, ang tanaw ko ay positibo. Tinanaw ko ito na merong tsak nangangailangan. Tsak ang nakakuha nito, kailangan ito. Kasi bakit? Nalabag lahat yung ano yung sabi ko, nasa wallet ko na, nasa bulsa ko na, bakit nagbag pa, mahilig ako magkabe, tapos isinabit ko. Naniniwala po ako, ang tanaw ko talaga, merong i-bless. No? Kaya madali ako nakamupon. Siguro sabihin, kinikwento ko pa, hindi nga ako na nga ako, halimbawa na lang. Halimbawa na lang. Kasi bakit?
Alam ko, hindi ibabalik ng Panginoon. Binalik naman agad ni Lord eh. Sobra-sobra pa nga yung bumalik eh. Binalikan ako ng 800 eh. Okay na. Ngayon, ang gusto ko sabihin dito, paano mo tinatanaw? Paano mo tinatanaw yung isang parang hindi magandang pangyayari sa buhay mo? Nasa pagtanaw yan eh. Na kung minsan nagiging pangit, nagiging worse, nagiging hindi maganda, base dun sa tanaw mo. Amen po ba? Oh, kasi minsan nagiging pangit lang, kasi yun ang basehan mo eh. Tapos sa asawa mo, gandang-ganda ka dyan, kahit sinasabi ng ibang pangit dyan, hindi. Bakit? Ikaw yun eh. Tsaka wala ka na magagawa, andyan na yan. Hindi. At sinasabi ko, doon mo yun eh, kung positibo mo itong tinatanaw. Uy, bata. Ngayon, alam mo mga kapatid, ang pagtanaw natin, doon gumaganda ang isang eksena. Abi na, lalo na kapag tayo po'y nasa Panginoon, lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, sabi nga, ang disgrasya ay nagiging grasya. Huh? Ang pangit nagiging maganda. Ang maliit nagiging malaki. Bakit? Sa positibong pagtanaw. Ngayon, ano yung sabihin nito? Minsan kahit may maliit na bagay ka pa, anong palatayanan mo yung iyan ay lalaki? Kapag may isang bagay na ibinigay sa iyo ng opportunity ng Diyos, tignan mo ito'y malaki. Minsan di ba kasi sa atin eh, naghati ka, ganito ako eh. Di ba parang ganito, ba't happy ako? Ba't ito mo sa akin, di ba? Hindi, sa Diyos iba eh. No? Sa Panginoon iba. Basta ang sinasabi dito, i-condition mo ang isip mo, ang puso mo sa lahat ng bagay na darating sa buhay mo, tanggapin mo ito ng may positibong pagtanaw. Kahit sinasabi ng ibang negatibo, basta naniniwala kang positibo yan. Amen ba? Sapagkat sabi nga, kung ano yung paniniwala natin, kung ano yung pananampalataya natin, iyon yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. At ano nga ang nangyari dito kay Elias? Sabi dito, hindi nagtagal, nagdilim ang langit sa kapal na ulap, lumakas ang hangin, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi siya binigo ng Diyos. Yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon, ipinakita ng Diyos, nagagawa ng Diyos. Ang susi lang mga kapatid, magtiwala lang tayo. Huwag mong problemahin kung paano mangyayari, hindi ka Diyos. Huwag mong problemahin kung paano paraan, hindi ka Diyos. Ang trabaho natin, magtiwala. That's it. No more. No less. Magtiwala ka lang. Basta, araw-araw ng Lord, nagtitiwala ako. Lord, nagtitiwala ako. No? Huwag mo ng problema, huwag mo ng pakialaman ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay para pagtagumpayin tayo. Sabi nga sa isang kasaysayan ni Joshua, pinatigil ng Diyos ang araw at buwan para lang magtagumpay ang Israel. Isipin niyo yun. Igilin mo ang lahat ng planeta sa orbit ng pag-ikot. Kasi hindi naman pwedeng huminto ang araw at buwan, dire-diretso si Venus, si Saturn, ang mga planeta pa natin. Mercury, Watson, ano pa? Alam ka naman, huminto itong dalawa eh. Tuloy-tuloy, di bangga-bangga na ho yun. Ibig sabihin, ang sinabi na ng Bible, huminto ang buwan at araw, lahat yun. At minsan ko na nabanggit, dito mga kapatid, kung natandaan niyo po, niresearch ko talaga to. Ayon sa mga scientists, may isang araw na nawawala sa bilang nila. Kasi continuous ang bilang eh. Bakit may nawawalang isang araw doon sa count nila? At yun po ang sinasabi nila na yung araw na iyon, doon pinatigil talaga ng Diyos. So, ba't ko sinasabi to? Eh kung nagawa nga ng Diyos yun, ano ba naman yung problema natin? Ano ba naman yung napakaliit na mga pagsubok natin? Ano ba naman yung aalalahanin mo pampaaral mo sa anak mo? Ano ba naman yung mga ganito? Napakaliit yan sa Diyos.
Palikitin natin ang negatibong bagay, palakinin natin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Ano yung susi? Ito. Sabi ko nga, huwag mo nang trabahuin ang trabaho ng Diyos. Marami po kasing tao, tinatrabaho ang trabaho ng Diyos. Sabi ko nga sa isang kausap ko, ang problema sa maraming tao, yung trabaho ng Holy Spirit, pinakikialaman natin. Halimbawa, sa pagbabago ng tao, trabaho ng Diyos na pagbaguhin ng tao. Hindi mo trabaho baguhin ang buhay ng tao. Ang trabaho natin is share ang Word of God. Sa pagbabago niyan, Diyos ang magbabago niya. So, ganun din po sa aspeto ng buhay natin. Amen po ba? So, purihin ang Panginoon, mga kapatid. At nawa, makitaan tayo ng Panginoon ng bagay na pagtitiwala po sa Kanya. Kahit mahirap gawin mo, kahit parang imposible gawin natin, kahit kontra ang mundo, kahit kontra ang pangyayari, basta magtiwala ka sa Diyos. Para pa ka ng Diyos. Tuloy po tayo lahat.